Praise to the Son, Jesus Christ, and praises to you, O Holy Spirit. Praises to our Lord of Lords and to the King of Kings. Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na makasamba sa inyo. And this afternoon, Lord, we just want to give you the highest praise, glory, and honor. The worship that you deserve, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Tinataas ko po namin sa hapon po na ito. Sa iyo lang po ang lahat-lahat, aming Diyos. Sa iyo po ang lahat-lahat, Panginoon. You are our God. You are our King. Come on. Could you give Him the highest clap of praise? Minsan pa, isang palakpak sa atin pong Panginoon. Ayan, so welcome po sa bawat isa. Bago ka umupo, pwede bang mag-high five ka ng 5 hanggang 10 katao? Ayan, good afternoon. Welcome po sa atin pong gawaing pagsamba sa hapon po na ito. Ayan. Ayan, kumusta kayong lahat? Sige, pwede na kayo makaupo kung naka-high five na kayo. Ayan, so minsan lang tayo magpangita for 1 week. So salamat sa Lord na merong ganitong worship, may fellowship, so pwede tayong magkita-kita at magkasama-sama and together, itataas natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Now, sino dito kanina naka-worship siya talaga sa Lord? Sino dito na open mo talaga yung heart mo kay Lord? Sino dito, he believes that he was blessed. He is blessed because naka-worship sa Panginoon. Amen? Lahat ng na-bless ng Lord, palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay po. So, yan. So, pwede kayong humanap ng lugar na pwede kayong makapakinig ng maayos. Okay? So, I hope itong hapon na ito, we believe may gagawin si Lord sa ating kalagitnaan. Now, we believe mangungusap ang Lord sa bawat isa po sa atin. Okay? So, andun pa rin tayo sa series na Paid in Full. Ayan, Paid in Full. Now, pero bago yon, pwede ba tayong mag-pray muna? Pray tayo sa Lord. Panginoong Diyos, salamat po sa hapon po na ito. We come to you once again. We praise you and we honor you, Lord. We lift you up in our lives, Lord. There's no one like your name. Your name is above all names. You are our God and you are our King. And we declare, Lord, the King of our lives, the King of our hearts. Kayo po ang Panginoon ng aming buhay. And Lord, this afternoon, as we come to your word, may you continue to teach us, Lord. Magturo ka po sa amin as we open our hearts to you. We really want to encounter and experience you in this place, O God. Father, we thank you. We honor you. We bless your name. We give you the highest praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Ayan, so welcome po ulit sa mga bagong dating. Okay, so meron ba tayo ditong mga first time na nakasama natin ngayong hapon na ito? Meron po bang first time? Yung ngayon lang siya nakasama. Wow, so we welcome you po dito po sa church and we believe God is going to do something for your life this afternoon. So, andito pa rin po tayo sa series na Paid in Full. Ano po? Ibig sabihin, bayad na ng buo. Sino ang nagbayad? Si Jesus Christ. Now, buong buo, bayad na yung ating kaligtasan. Papasok na tayo ng langit. Meron na tayong buhay na walang hanggan. So, wala nang naiwan. Now, wala nang naiwan pa. Kasi lahat ng yun, buong buo, nabayaran na ng ating Panginoong Hesus. So, mga kapatid, in this time, we are living in a generation na maraming may takot, maraming uncertainties, na maraming mga tao feel or they are broken, mga taong hopeless, walang pag-asa. No, pwede mong sabihin buhay ka physically but actually you're dead spiritually, mentally, and even relationally. There are broken relationships, So makikita natin may mga
negative man sa ating surroundings, sa ating paligid. But I want you to know that this afternoon still, there is one truth that is unshakable. That despite of these things that we faces today, still, Jesus Christ, He is alive. Naniniwala ba kayo doon? That there may be problems, no? There might be problems na kinakaharap tayo sa buhay po natin. But Jesus is still alive and He is working sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Now, so Jesus Christ, siya yung King who died on the cross. No, pero alam niyo po si Jesus Christ, no, bagamat matagal na siyang namatay 2,000 years ago. So ganun na siya katagal namatay. Pero ang Lord Jesus, hindi po siya nanatiling patay at nakalibing doon sa kanyang libingan. We all know that when Jesus Christ died after 3 days, He was raised back to life. Ano po, nabuhay siya mag-uli. And on that day, when the Lord Jesus Christ has risen from the dead, He again rose in power. Taglay niya uli yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang authority. Siya yung nag-ahari uli sa buong daigdig. And also, the most importantly, He had the victory over death. And one day, yung Lord Jesus Christ na namatay, nabuhay uli, umakyat sa langit, babalik siya uli dito sa daigdig po na ito as King. No? So, yung resurrection, namatay siya, pagkabuhay mag-uli, hindi lang ito event in the past or in the history. Yung resurrection po ng Panginoong Hesus, the power of resurrection is still working in the present. No, nagwo-work pa rin po in the present ang kanya pong resurrection. Yung pagkabuhay na mag-uli, yun po yung pag-asa ng ating mga buhay. So, today, mga kapatid, we're not just celebrating what the Lord Jesus Christ has done for all of us. Now, bakit celebration? Because we know na pagtagumpayan niya yung death. He does not stay dun sa grave. Hindi siya nanatili na patay. Hindi siya nanatili na nakalibing. We all know that Jesus Christ has risen from the dead. So, ano ba itong ginawa ng resurrection power ng Panginoong Hesus? So, first, He bring dead things back to life. Nilalagyan niya uli ng buhay. No, yung parang mga buhay na wala ng pag-asa, mga buhay na parang patay, binibigyan niya ng buhay. Ang resurrection ng Lord Jesus Christ even restores broken people. Are you broken now? Your family broken ba? Yung resurrection ni Jesus Christ, nagre-restore back nung broken relationships po, maaring sa iba sa atin nangyari, and in the resurrection of Jesus, He restores broken people. He revives yung mga weary believers. Ibig sabihin, may mga time ba na pagod na tayo sa ating pananampalataya sa Lord? You know what? The resurrection, the great news is that the resurrection power of Jesus Christ is reviving yung mga kapaguran po natin. Nire-revive uli maging masigla yung ating pananampalataya. And yung sunod po dito, yung He destroys. It destroys the works of sin and darkness over our lives. May mga madilim bang bagay sa buhay natin because of sin o dahil sa mga kasalanan po nagawa sa atin that it affected so much in our lives. I want you to know that the resurrection power of Jesus has destroyed that power of darkness and sin in our lives. Wala na siyang power, wala na siyang kapangyarihan sa buhay natin. At yung resurrection power ng Lord Jesus Christ, it also prepares the church for the return of the coming King. So si Jesus Christ, babalik po siya uli. Babalik po siya uli dito. No? At ang resurrection power, ito yung nag-e-empower sa church para maging handa and prepared sa kanya pong pagbabalik. So, alam natin yung libingan ng Panginoong Hesus, no? Na nabuhay siya mag-uli. No? So, iniwan niya yung kamatayan. It means that death has been defeated. So, wala nang magagawa pa ang death sa buhay natin. Lahat ng kapangyarihan na naka-connect sa death, yung lahat ng separation natin sa Lord, yung ating pagkawalay sa Diyos, wala na itong power pa sa ating mga buhay. And because Jesus lives, there is hope for every broken situation in our lives. Mga kapatid, dahil buhay ang ating Panginoong Hesus, because He has risen from the dead, lahat ng mga broken, lahat ng may mga paghihirap na pinagdadaanan, lahat po ng ito may pag-asa. It's because Jesus is alive. Sige po, palakpakan natin, Lord.
Sabi po sa Philippians chapter 3 verses 10 to 11, even though sinulat to ni Paul, sabi niya dito, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Ano yung nais ni Pablo dito po sa verse po na ito? Ang sabi niya, that I may know Him. Ano yung nais ni Pablo? Makilala niya si Kristo. Bakit tayo nandito sa SND ngayon? Why do we do our devotion? I do believe meron tayong desire in our hearts to know Christ more in our lives. And the same thing, Paul desired to know more of who Jesus is. To know more of who the Lord is. Yung mapatibay, mapalago, yung kanyang relationship at kaugnayan sa Panginoong Hesus. At hindi lang yon. Ang sabi niya dito, and the power of His resurrection. Meaning, ang resurrection ng Panginoong Hesus, merong kapangyarihan. Na nabanggit ko po kanina, dun sa akin pong nasimulan kanina yung ginagawa ng resurrection power ng Panginoong Hesus. And then sabi niya dito, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. No? Alam po natin, ang ating pananampalataya, may mga times talaga na dadaan tayo sa tests and challenges of life. But that's okay. No, okay lang siya na pagdaanan because maliwanag sa atin. We want to know more of who the Lord is and to know more of His resurrection, yung power ng kanyang resurrection. No, kung may mga sufferings man tayo na pinagdadaanan, meron mang sitwasyon na para nakakamatay sa buhay po natin, may pangako ay may attain to the resurrection from the dead. Why? Kasi tinapos na ni Lord yung death. Pinagtagumpayan na yun ni Jesus. Okay ba yan? At ngayon, sa resurrection, makakasama po tayo. So si Paul, he did not just desire yung information about the Lord, yung kaalaman lang sa kanya, but he really desired experience. Di ba? Ang sabi niya, I wanted to know the power of His resurrection. Gusto niyang maranasan yun na kumikilos at gumagawa sa kanyang buhay. Paul does not want religion, but he wants relationship, mga kapatid. So tayo din, because nagde-desire tayo na mas lalong maunawaan natin kung sino ang Lord because we want relationship with Him. And by knowing Him, makikita natin at mararanasan po natin ang buhay na kapangyarihan ng Panginoong Hesus na gumagawa sa atin po mga buhay. So ang resurrection power is also the power of life. Tingnan po natin. Ibig sabihin, power ng buhay natin, yung resurrection na ginawa ng Panginoong Hesus. Sa John chapter 11, verse 25, sabi po doon, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Manonotice po natin dito, hindi sinabi ng Lord, I can give you resurrection. Anong sabi ng Lord Jesus? I am the resurrection. Kiniklaim ng Lord Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli. I am the resurrection. And mga kapatid, yung resurrection, it is not just something na ginawa lang ng Lord. Pero ang resurrection mismo, siya mismo yun. Ang resurrection mismo, ang Panginoong Jesus. So wherever situation in our lives that Jesus is present, dead things begin to live again. Yung mga sitwasyon po ng buhay natin, mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, yung mga parang walang kapag-apag-asang panahon at sitwasyon po ng buhay natin, when the Lord Jesus Christ is present there, He will begin to give life. He will begin to live again. No? May mga tao, no, hindi man believers or kahit yung mga nasa labas, maraming mga tao na some of them have nilibing na lang yung mga pangarap nila because they can't see any hope at it. Yung iba, una tinawag siya ng Lord. Kaya lang, at some point of his life, may mga problemang pinagdaanan along the way at naging malabo yung calling niya. Yung iba naman, some have buried yung kanilang joy. No, yung iba nilibing na para bang inilibing na nila yung kaisipan na hindi na sila magiging masaya pa sa buhay nila. But you know, our joy is in the Lord. And some, yung iba naman, inilibing na yung kanilang pananampalataya. Pero kung nangyari man yun sa atin, I want you to know
na kapag tinanggap natin si Jesus Christ, inalaw natin si Jesus Christ pumasok sa ating buhay, yung resurrection power ng Lord Jesus Christ will begin to make a move. He will begin to make, he will begin to give life to it. Sa Bible, si Lazarus, no? Alam natin si Lazarus, siya yung namatay siya at siya'y nakalibing na for 4 days. No? Ang situation niya, of course, imposible na siyang mabuhay pa. Though alam naman natin yung story ni Lazarus sa Bible, na siya ay binuhay ng Panginoong Jesus. No? So, the situation looked impossible. No? Nakasealed na yung kanyang libingan, yung kanyang tomb. At sinasabi ng mga kapamilya niya, wala na, patay na talaga siya, wala na siya. But when Jesus came in front of his tomb, when Jesus Christ declared, Lazarus, get up. Nung sinabi ni Jesus Christ, Lazarus, bumangon ka. And that moment, death has to release Lazarus. Iniwan ng kamatayan si Lazarus at nabuhay siya uli. So that same power na when Jesus Christ declared sa kanya na bumangon ka, no, nagbigay ng buhay sa kanya, pwede rin po at magagawa din ng Diyos sa buhay po natin. Maybe yung ilan sa atin dito, dumadalo ka sa church, but you still feel spiritually dead. You still attend church, pero your fire is gone, and you pray but without passion. Sometimes you worship God without expectation. You just come here, maybe for attendance, para lang makita mo yung mga friends mo. No, parang wala nang ganong sigla sa puso mo. You know what? The resurrection power of Jesus can revive you again. He can revive the dead things in your life. Kayang buhayin ulit ng Panginoon. If Jesus could raise Lazarus, He could also raise yung mga dead ministries natin. Yung parang, like for example, sa mga sa leader natin dito, parang minsan papatay na. Minsan, isa na nga lang tinuturoan mo na wala pa. O di kaya yung mga dead marriages, yung mga namatay ng mga pangarap natin, yung mga namatay na pananampalataya natin, yung mga namatay na pag-asa natin. I believe God can raise it again. He can revive it again. Now, sino dito, may mga times na pagod ka na mangarap sa buhay mo? Or in the future, o pangarap para sa Lord. You know what? Today, I believe God will do something in you and He will revive your heart to get back to the dream, to recover and be restored on that dream that once you had that first for the Lord. So, anong gagawin natin kung gano'n? Yung cellphone natin, mga kapatid, kapag lagi mong ginagamit, ano nangyayari? Dumarating yung time, malolobat siya. Malolobat. So, pero kapag nalobat siya, anong gagawin natin? I-charge natin. So, bakit natin china-charge? Para mabuhay siya uli. So para bang illustration, sinasabi sa atin na kapag lobat na tayo, get back to our source. It is an invitation for us to once again connect to Christ. And when we connect to Christ, yung power niya will flow back sa buhay po natin. So, ang resurrection power, I want you to make it your motivation. Pero hindi lang siya motivational energy na nakikita mo na, hindi, kaya pa akong ma-revive ng Lord. Pero yung sinasabi po na resurrection power, ito talaga, buhay talaga natin ito. It is our life. No? Kapag in-apply mo ang resurrection ng power ng Lord sa buhay mo, mabubuhay ka talaga. Magkakaroon ng buhay. Now, bakit? The resurrection power has conquered death. Nung nag-preach din, I think medyo napalawak niya to, Pero sabi po sa Revelations 1:17-18, sabi niya, do not be afraid. I am the first and the last. I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and death. Tingnan natin, sabi ng Lord. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sabi ni Jesus, I am the first and the last. Ako yung simula, ako yung huli. I am He who lives and was dead. And behold, sabi ng Lord Jesus Christ, I am alive forevermore. Hindi lang buhay si Jesus Christ, pero hanggang kailan siya mabubuhay? Magpakailan pa man. Maaring mamatay na tayo lahat, pero si Jesus, buhay pa rin siya.
So Jesus, hindi lang niya na-survive yung death, He conquered it. The grave could not hold Him. Hell could not stop Him. Satan could not defeat Him. Because one resurrection morning, Jesus walked out of the tomb at pinatunayan niya, pinagtagumpayan niya yung kamatayan. Alam niyo po that the resurrection of Jesus is the greatest victory in human history. Kaninang umaga, nabanggit din ni Pastor Modi sa preaching niya, yung ilang mga leaders ng religion, like for example sa Buddhism, si Buddha, no, si Muhammad, no, lahat sila, no, nabuhay and namatay, inilibing. Pero alam nyo, never a time in their lives na nabuhay sila uli. Pero itong si Jesus Christ, siya lang yung ever written in the history na hanggang ngayon, namatay, pero muling nabuhay. Si Jesus lang nakagawa nun. That's why the resurrection is the greatest victory in human history. Alam nyo ba, nung namatay si Jesus Christ, ang akala ni Satanas, akala ng enemy, yung cross kung saan napako si Jesus sa krus at namatay, akala niya, na-defeat niya na dun si Jesus. Akala niya, natalo niya na si Jesus. He was about to celebrate kasi inaakala niya wala nang magliligtas sa tao. Mapupunta na ang tao sa impyerno. Mapupunta na sila sa akin. Ako na mag-aari sa buhay nila. Kasi si Jesus namatay na. Pero ang hindi nila alam, that the enemy, that the cross, where he thinks na yun ang defeat, but actually, the cross became victory. Yung cross kung saan namatay ang Panginoong Hesus, ipinakita dito yung victory na ating Panginoong Hesus. Yung kanyang kamatayan, hindi siya namatay forever. But after 3 days, He raised back to life. And that is to show He is victorious, mga kapatid. Akala ng kaaway, nung namatay si Jesus Christ, katapusan na. Akala ng kaaway, tagumpay na siya. But the grave, actually yung libingan ng Panginoong Hesus, yung pagkamatay mismo ng Panginoong Hesus, it become the doorway to eternal glory. Naging daanan ngayon, magiging daanan ngayon. So walang hanggang kaluwalhatian doon sa langit. Na kung mamatay man tayo ngayon, sa langit tayo pupunta. Amen? Na kung mamatay man tayo ngayon, sa langit tayo pupunta. Meron tayong kaligtasan doon because Jesus Christ defeated death. Now, the grave has no power and hold in your life. Yung death, wala na rin siyang hold sa buhay natin. And because Jesus Christ conquered death, wala nang hawak ngayon ang takot sa buhay natin. Wala nang hawak ang takot sa buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo, natatakot pa ba yan sa buhay niya? O natatakot sa katabi niya? Hindi. Okay. So because Jesus conquered it, mga kapatid, wala nang hawak ang kasalanan. Wala nang hawak yung takot sa buhay natin. Wala na ring hawak sa buhay natin yung mga kahihiyan. Alam niyo yung kahihiyan, dinala yun ng kasalanan sa buhay natin, mga kapatid. So yung lahat ng shame, because of your sin, lahat ng yun inalis na rin ng Panginoong Hesus. No? Ano pa? Yung sin loses its authority. No, wala nang authority pa, wala nang hawak pa ang kasalanan sa buhay natin, mga kapatid. At hindi ka na ngayon makiklaim ni Satanas. Why? Kasi ang makiklaim na ng buhay mo, sino? Si Jesus Christ. Wala nang kapangyarihan si Satan sa buhay mo. Amen? Wala na siyang magagawa pa sa buhay mo. Bakit? Si Jesus nagtagumpay na sa cross. Pero yung resurrection power niya, that is His power available for every one of us. Para sa bawat isa sa atin, ini-offer ng Lord ang power na yon para ano? Para tindigan natin. Para tayuan natin sa buhay po na ito na magtapat tayo sa ating paglakad ng pananampalataya at pagpapatuloy sa ating Panginoon. Now, nabanggit din ito ni Den na nakaraan, you do not fight for victory. You fight from victory. Hindi ka na nakikipaglaban ngayon para magtagumpay ka sa buhay. Hindi na. Ang laban mo ngayon, it start from your victory point. Ito yung victory point, nandito ka na ngayon. And as you walk on your journey of faith, nagtutuloy-tuloy ka lang taglay ang tagumpay ng Panginoong Hesus. You are not looking doon sa tagumpay sa kabila.
Kasi yung for victory, parang andun yung victory, lalakad ka pa para maabot mo yung tagumpay. But now, your victory is here. Your victory, taglay-taglay mo na ang tagumpay sa buhay mo. Mga kapatid, pwede ba nating i-declare to ngayong hapon na ito? Sabihin natin with boldness and conviction, mga kapatid. Sabihin natin, because Jesus lives, I will not fear. Because Jesus lives, my future is secure. Because Jesus lives, death is not the end. Because Jesus lives, my King is returning. Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Because Jesus is alive, I will not fear. My future, your future is secure. That is not the end, and He will return. So, ang resurrection power, it transforms us as believers, mga kapatid. Sa Romans chapter 8, verse 11, sabi po doon, but if the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Think about this, sabi doon, the same Spirit that raised Jesus from the dead, it is the same Spirit that is working in every believers. So sa loob po natin, yung Spirit na nagbuhay sa Panginoong Jesus mula sa mga patay, that is the same Spirit working inside you. Nasa loob mo yung Espiritu na yan. That's why you are now fighting from victory. Not a lesser power, not a weaker spirit, but same resurrection power. So yung spirit na nag-work sa buhay mo, hindi mahina yan. No? Hindi binawasan ng Lord yan. Hindi. The same resurrection power that raised Jesus Christ from the dead. So kung ang resurrection power, nag-e-empower sa atin para mag-transform ng buhay natin, kung gayon, ano ba yung tinatransform? Ano ba yung dapat ma-transform sa atin nung resurrection ng Panginoong Hesus? If we claim the power of His resurrection, first, it must change our attitudes. Yung ating pag-uugali, yung pagtingin natin sa mga bagay at mangyayari sa buhay po natin. Pangalawa, no? Yung resurrection power ng Panginoong Hesus, binibreak niya, pinuputo lang anumang addiction sa buhay natin. So maybe kung ikaw, nakita mo, alam mo sa sarili mo na ikaw ay one time in your life or in the past, nagkaroon ka ng mga addiction, pwedeng sa panoorin o kung sa mga kung anumang mga bagay na madalas mong ginagawa na alam mo may epekto sa buhay mo, pinuputol yon ng resurrection ng Panginoong Hesus. Ano pa? Nagpapagaling ng mga sugat. No? Sino dito may karamdaman? Sino dito may sakit? Now, alam natin, we believe that in the name of Jesus, yung resurrection power niya, nagpapagaling. Ano pa? It restores our purity. Maybe, at some point of your life, natisod ka sa kasalanan. At dahil doon, napahiya ka sa iyong buhay. But I want to declare to you today that the resurrection power of Jesus Christ can restore you, your whole life, your purity, mga kapatid. Kung naniniwala ka na sa Jesus Christ, namatay at muling nabuhay, He can save you. He can restore you. He can restore your purity, mga kapatid. So kung piling mo, ang dumi-dumi ng isip mo, well, Jesus Christ, His resurrection power restores our purity, kapatid. Maybe you failed once in your life in the past, but I want you to know that's not the end. Okay? Because Jesus Christ can restore the purity of our life. Young people, I know most of you, we are so exposed to social media, exposed tayo sa mga, maraming mga bagay na pwedeng magparumi sa buhay natin at mag-alis ng purity sa atin. If in the past we have done that, no, kung nagawa man natin sa nakaraan yon, but now that we come to Him, now that we come to Jesus Christ, no, nanampalataya tayo sa Kanya, I want you to know, when you believe, He can restore you. Yung prayer life natin, mga kapatid, no, alam nyo po, na ang nagpapahina ng prayer life natin, yung ating kasalanan. Yeah, yung sin natin.
Yung sin natin, madalas yan ang magpapahina ng ating kasalanan. Yung addiction natin sa mga maraming mga bagay, it can weaken yung prayer life natin, mga kapatid. Alam nyo, ang kaaway, ayaw na ayaw niya mag-pray ka. Kasi yung prayer, mga kapatid, ang prayer ang source ng strength natin sa buhay. Pag nag-pray ka, lalakas ka. Pero pag hindi ka nag-pray, mapapansin mo manghihina ka. And that's what the enemy wants for you. He does not want you to pray because he wants to weaken your faith. He wants na mag-slow down, maging mahina ka, gusto ng kaaway, magtuloy-tuloy, maging mahina ka hanggang maging kanya ka. Yun ang binabantayan ng kaaway sa'yo. Pero tayo, magbabantay tayo. Pwede ba yan? Yung prayer life natin. Di ba? Kapag sinasabi ng kaaway sa'yo, huwag ka na mag-pray, mamaya ka na mag-pray. O may nag-chat. Hanggang sa, doon ka na na-focus. Nawala na yung focus mo, na sana magpe-pray ka. Yung attention mo, na sana magpe-pray ka. So the enemy, he is stealing the time for you to pray. Ganun ang ginagawa ng kaaway. But resurrection power, He can revive our prayer life. And you understand, mga kapatid, kapag naintindihan mo ngayon yung grabing ginawa ng Lord para sa iyo, you know na kahit gaano ka naging kasama in your past, kahit na ikaw yung parang pinakamasalanan sa lahat, yet He died for you, He gave His life for you, at hindi siya nanatiling patay, He conquered death by raising to life. The same power, He can work to revive your prayer. Okay? So, panghuli, ini-empower tayo saan? Sa kabanalan. Holiness. Holiness. Okay? So yung resurrection power, dinadala tayo para ano? Para lalong mas magpursige. No? Na magpatuloy mamuhay sa kabanalan, sa way na ninanais na lakaran natin ng ating pong Panginoong Diyos. So, may mga tao, they want crown without the cross. Gusto na gantimpala ng resurrection, pero ayaw nila ng pagdaanan yung mga hirap, no? Yung mga test, yung mga challenges. May mga tao gusto ng resurrection. Gusto mag-work yung power ng resurrection sa life nila, but they don't want surrender. Alam nyo ba, maraming mga tao ngayon, hindi naghahanda sa kanilang kamatayan. Kayo ba naghahanda kayo para sa inyong kamatayan? Ang sinasabi ko, na bago ka mamatay, nagpe-prepare ka ba? Marami sa atin naghahanda, nag-aaral ako ng mabuti para one day, makakaland ako sa better job, kikita ako ng malaki, makakabili ako ng magandang bahay, makakabili ako ng magandang kotse, yayaman ako, magkakaroon ako ng maraming business. There are so many people now, they are so focused to their earthly concerns. Yung mga bagay sa mundong ito. No? Pero mga kapatid, no? Tayo, naghahanda ba tayo dun sa isang importanteng bagay sa buhay natin, yung ating kamatayan? We must also prepare on that time, mga kapatid. And the reason kung bakit tayo nandito, I believe, naghahanda tayo. Amen. Kaya nandito yung katabi mo kasi pinaghahandaan yan. Okay? So, hindi pa kayo mamamatay, okay? I'm not saying you're gonna die today. Hindi pa po. Okay, bata pa kayo. May plano pa si Lord. Pero hindi natin alam, no? No, si Lord lang talaga nakakaalam, di ba? Hindi ko kayo tinatakot, ano? Okay? Pero tinan mo yung katabi mo, mukhang ready na ba yan? Pwede ko na ipag-pray kay Lord, na joke lang. Okay? Ayan. Okay. So, ang resurrection power, it works dun sa mga pusong nagpapasakop sa Panginoon. When you surrender your life fully to Jesus, yung mga bitterness, it begins to die. May mga kapaitan ba dyan sa puso mo? Kapag nag-surrender ka ng totoo kay Lord, mawawala ang lahat ng yan. Mamamatay ang lahat ng mga kapaitan sa puso. Pride begins to die. When you surrender to Jesus ng buong buo, if you believe. Sinful habits begin to die. Yung mga pattern ng kasalanan sa buhay natin, araw-araw, mawawala na yan ng kapangyarihan sa buhay natin. Only if you surrender fully your heart to the Lord. Kung sinurrender mo talaga ng buo ang buhay mo sa Panginoon. And it's your choice now. Tayo ang magpapasya. Are you willing to surrender your all to the Lord? Because if you are willing to surrender your life to God, He can break
yung mga pattern ng kasalanan sa buhay mo. And when you surrender your life fully to Him, Christ begins to live more powerfully in you. No, napapansin mo ngayon, pag tinutokso ka ng kasalanan, hindi ka na mabilis matukso. Kapag may nagsasalita sa iyong kaaway, hindi ka na nakikinig sa kanya. Kapag tinutokso ka, hindi ka na nagpapatukso. Why? Because Christ begins to live more powerfully in you. Mga kapatid, mangyayari lang yan kung talagang tayo ay nagsusuko buong pag-surrender ng ating buhay sa Panginoon. So bakit ko binabanggit yun, mga kapatid? Kasi ang resurrection power, it also prepares us for the coming King. So si Jesus Christ, mga kapatid, babalik siya uli. Darating siya dito uli sa daigdig na ito. Sabi sa Acts chapter 1 verse 11, sabi po dito, "This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw Him go into heaven." So si Jesus Christ, who was taken up into heaven, yung umakyat sa langit, will so come in like manner, sa kaparehong pagkakataon, babalik siya dito sa lupa. He will return Him here as a King. So ang resurrection, mga kapatid, connected siya sa second coming. No? So yung king na nawala, nabuhay mula doon sa kanyang libingan, one day, umakyat sa langit, one day He will return in glory. So mga kapatid, si Jesus, babalik siya. He's not coming back quick. Hindi siya babalik dito na mahina siya. Hindi siya babalik dito na para bang nag-suffering servant siya. He is returning here as a conquering king. Isang Diyos na matagumpay. So, ang resurrection, it proved His authority. Imagine, walang ibang hari na namatay, na nabuhay niya ang sarili niya sa kanyang sariling kaparaanan. Wala nakagawa nun, only Jesus. At sa second coming, sa kanyang muling pagbabalik, He will reveal His glory. So mga kapatid, pag dumating si Jesus Christ dito, handa ba tayo? That's why ang church dapat, we must wake up. Mapatagpuan tayo ng Lord na tapat. We cannot live spiritually asleep in the final hour. No, alam nyo na sa mga huling araw na tayo, mga kapatid. No? So ang resurrection power, it was never meant to make our lives comfortable. Kasi baka iniisip natin, may resurrection naman eh. No? Okay lang ako maging lax sa buhay ko. Hindi. We must ready ourselves, our lives, our heart, because Jesus Christ will soon return. Babalik po siya. At ang pagbalik niya, the return or coming of Jesus is not a possibility. It is a certainty, mga kapatid. Totoong babalik si Jesus dito sa daigdig na ito. Hindi ito possibility, hindi ito posibleng darating uli si Jesus Christ. Posibleng babalik siya, hindi. Si Jesus Christ, muli siyang babalik sa daigdig po na ito. At sa kanyang pagbalik, handa ba tayong humarap sa ating Panginoon? Naghahanda ba tayo ng ating buhay? Church, are we really, nire-ready ba natin yung ating sarili? Na in this time, are we preaching the gospel? Are we, pagbalik ng Panginoong Jesus, are we still pursuing for holiness? Are we still walking in obedience? Are we living with urgency, hindi complacency? Ano yung ibig sabihin ng complacency? No? Parang masaya ka na kung anong meron ka, masaya ka na ikaw ligtas ka na. Pero paano pa yung iba? No? And ready tayo, expecting the return of Jesus. Sa Matthew 24 verse 36, no one knows the day or the hour. Walang nakakaalam kung anong oras, kung anong araw siya babalik. Sa Matthew 24 verse 42, sabi doon, therefore, keep watch. Ano yung sinasabi po sa atin? Magbantay po tayo. Sabi mo sa katabi mo, magbantay ka. Magbantay ka. No, marami kasi hindi nagbabantay. At baka mamaya, biglang dumating na lang sa Jesus Christ, hindi ka prepared. Hindi ka ready. Why? Hindi ka kasi nagbabantay. So as believer, dapat nagbabantay ka ng buhay mo. Yung puso mo, binabantayan mo yan. Yung isip mo, yung buhay mo, yung pagsasalita mo, yung kilos mo, everything in your life, binabantayan mo yan. First
Thessalonians chapter 5 verse 2. Sabi dito, the day of the Lord will come like a thief in the night. Ganon kabilis, bigla ang pagdating ng ating Panginoong Yesus. So while we are waiting, let's stay spiritually ready mga kapatid. Let's stay spiritually alert. Alerto tayo. No? Hindi naman ibig sabihin ng alert, no? Yung tipong wala ka nang ginagawa, nakatayo ka lang at nagbabantay ka lang. Hindi naman ganun 'yon. Okay? Stay spiritually ready. Kumusta yung devotion mo? No? Kumusta yung worship life mo? Kumusta yung cell group life mo? Kumusta yung paggawa mo sa mga pagsasanay na nais ng Lord na gawin mo para sa ikauunlad mo? Keep your relationship with God strong. Ito yung panahon mga kapatid that we must keep our relationship with God strong. No? Hindi yung sa ibang relationship, ang strong-strong mo. Diba? Ang strong-strong nyo. Pero sa relationship mo sa Lord, strong ba? Diba yung iba, every activity ng life nila, kumain ka na? Maya-maya uli, kumain ka na? Diba? Maya-maya uli, anong gawa mo? Kumain ka na ba? Grabe, masyado namang strong yung relationship. Si Lord naman sa'yo, anak, nag-pray ka na ba? Lord, teka lang muna. No, ang ganda pa nung nilalaro ko eh. No? So mga kapatid, you must keep your relationship with God strong. No? Pwede ba yan? Nasabi mo sa katabi mo, keep your relationship with God strong. Okay, sige. Next, remove sin quickly. Pag alam mong may kasalanan kang ginawa, mag-confess ka agad. Pwede ba yon? Ay, alis mo ka agad. Mag-confess ka agad. Lapit ka agad sa Panginoon. Kaya alam niyo minsan, nahihiya tayong lumapit sa Lord kasi alam natin makasalanan tayo. No, yun ang ginagawa kasi ng kasalanan, hinihiya tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya pag alam mo kapatid na may kasalanan ka, mag-pray ka kaagad, mag-confess ka kaagad. Kapag nag-confess ka with all your heart, kapag nag-confess ka sa Lord ng totoo sa puso mo, agad-agad, He will remove that impurity in your life. Okay? Next, walk in obedience daily. Araw-araw mga kapatid, lalakad tayong sumusunod sa Panginoon. Lalakad tayo na kung ano ang kagustuhan ng Panginoon, yun ang gagawin po natin. Now, I want you to ask yourself daily. Araw-araw, tanungin nyo to sa sarili nyo. Okay? Pwede ba yun? Tanungin mo to sa sarili mo, am I ready? Araw-araw, pag nag-assess ka sa mga nangyari sa buhay mo, adi kaya as you start your day, tanungin mo sarili mo, am I ready? Am I ready for His second coming? Am I ready for His return? Ready ba ako sa muling pagbabalik ni Jesus Christ? Am I ready? Kasi diba, pag na-realize mo, maghahanda ka talaga. Yun na yung mga bagay na kailangan ayusin sa buhay mo, iaayos mo talaga. Why? Kasi you wanna make yourself ready. Kaya lang, am I ready? Kaya lang, ang isa pang tanong, are others ready? Yung mga iba kayang tao sa labas, yung family mo kaya, are they ready? Yung kaibigan mo kaya, are they ready? Yung kapitbahay mo kaya doon sa community mo, are they ready sa pagbabalik ng Panginoong Yesus? So if you know na meron pang, may kailangan pa na makakilala kay Lord Jesus Christ, if you know in your family na may magulang ka pa, may kapatid ka pa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, you know what? Take that opportunity na i-share mo si Lord Jesus Christ sa kanya. And by that, you are making that person ready on the second coming, on the return of the Lord Jesus Christ. Okay? So, the purpose of... Okay, next. Because we don't know when He will come, we must always be ready. Sabi mo sa katabi mo, dapat ready ka palagi. Because we don't know when He will come. No? Pero alam nyo, yung pagbabalik ng Panginoong Yesus, the purpose of His coming is a rescue and a reward for our lives, mga kapatid. Na, alam nyo, yung ibig sabihin ng rescue, kasi kukunin niya tayo dito. Kasi mga kapatid, hindi ito ang permanenteng tirahan natin. The earth is not our permanent home. Heaven is. The earth is not our permanent home. Heaven is.
Sabi po sa 1 Thessalonians 4 verse 16 to 18, sabi po dito, "For the Lord himself come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words." Nasarap, gawin nating encouragement itong verse na ito. Darating po yung panahon, si Jesus Christ, babalik po siya dito. At lahat tayo na nampalataya sa Kanya, kukunin niya. It is a rescue and a reward for those na nagpatuloy at nanatili sa Panginoon. Naniniwala ba kayo that this is not your permanent home? Naniniwala ba kayo papasok kayo ng langit? Amen. Now we believe, papasok tayo ng langit. Okay? So ngayon, if Jesus returned tonight, may tanong ako sa inyo, kunwari mamayang gabi, dumating si Jesus Christ, would your heart be ready? Would your life reflect na si Jesus Christ yung Lord mo? Matatagpuan ka kaya ng Panginoon na tapat sa Kanya? No? The resurrection power, it is preparing a bride for the coming King. Alam natin yung bride tayo, yon yung church. So mga kapatid, live ready every day. Sabi mo sa katabi mo, live ready every day. Okay? So ang resurrection power, it gives us hope sa mga sufferings po natin. Sino dito ngayon may suffering siya? May pinagdadaanan siyang mabigat na problema. May mga pinagtitiisan siya ngayon. Meron ba? Gusto kong, kasabi doon sa 2 Corinthians 4:8-10. Sabi dito, "We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed." No? Kung nandun ka man sa bingit ng paghihirap sa iyo, na sa kabila man ng paghihirap natin, ngunit hindi tayo malulupig, hindi tayo talunan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan, victorious ka. Pwede ba yan? Hindi ka talunan. Okay? Kapag may tukso ang kaawa, sabi mo sa sarili mo, hindi ka talunan, magtatagumpay ka, haharapin mo ito ng buong pagkatagumpay. Okay ba yan? Alright. Hindi ka talunan. You will never be defeated because Jesus Christ defeated the death. Ngayon, kung minsan nababagabag tayo, pero hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Inuusig man, sino dito na persecute na sa bahay? Sino dito yung church ka ng church? No? Di ba? No? Tapos sinahadlangan ka pumunta ng church. No, ang sabi doon, inuusig man, pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang na ilulugmok. Yung para bang onti na lang tutumba ka na. Pero andyan kaagad si Jesus Christ, yung backup mo, tumatayo ka uli. Naintindihan natin? Minsan, bibigay ka na sa laki ng problema at sa bigat ng problema pinagdadaanan mo. But here comes Jesus. He comes to rescue you. Ano pa? Lagi naming taglay sa aming katawan. Sabi doon, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. So the resurrection power of Jesus Christ is working inside every believers. So yung nagsulat nito si Pablo, naiintindihan niya. Meron siyang mga sufferings na pagdadaanan, but he also understood resurrection. May pagdaanan man akong hirap sa buhay ito, pero dadaan din itong lahat ng ito. One day I will go to heaven. I will meet my Savior there, the Lord Jesus Christ. Because that's the power of resurrection. Ang resurrection does not mean you will never suffer. It means suffering has never the final word. Your current struggle is not your final chapter. God can still bring life from your brokenness. Because the cross proves God can bring victory from pain. Diba? May pinagdadaanan man tayong mga sakit sa buhay natin, pero nagdadala ng tagumpay ang Panginoon sa atin. The resurrection power proves God can bring life from death. So kung si Jesus Christ namatay doon sa cross, 'di ba? Nawalan yung kanyang pinaglibingan, no? Nabuhay siya maguli. No, yung kanyang kamatayan at yung kanyang pagkabuhay na maguli, may dinidemand dito sa atin na response. Sabi doon, pero basahin ko muna tong verse na to. Matthew chapter 28 verse 5-6. Sabi doon, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for He is risen as He said." So,
Huwag kang matakot, no? Si Jesus Christ na na-crucified, hindi siya patay. Buhay na siya. He has risen. No? So, mga kapatid, yung kamatayan ng Panginoong Hesus, may hinihingi ito sa atin na response. If you know that you've lived a sinful life, God wants you to go back to Him through repentance. Gusto ng Lord, come to Him to repentance. Magtiwala ka sa Diyos. I-surrender mo yung buhay mo sa Kanya at i-commit mo yung buhay mo sa Panginoon. So sino ngayon who are willing, starting today, I will commit my life to Him, to Jesus Christ. Okay? So we commit our lives to Him, we surrender our lives to Him, and we want to build our faith to Him. Okay? So, mga kapatid, ang world natin ngayon, it's getting darker, mga kapatid. But the resurrection power still shines. Kaya ang Holy Spirit, He is calling the church, the believers to rise. Una, yung mga compromises natin. Yung mga lukewarmness, hindi ka mainit, hindi ka malamig. The Holy Spirit is calling you to rise from your fears. No? To rise from your spiritual dryness. May mga times ba na tuyot ang iyong spiritual life? Tinatawag ka ng Lord doon, umalis ka doon. Gumising ka, magkaroon ka ng buhay. And one last, the Holy Spirit is calling believers to rise into kingdom authority. Anak ka ng Diyos. You have authority. May authority ka na ibinigay ng Panginoon, magkatagumpay ka. Okay? So, ang nais ng Lord, sa muling pagbabalik niya, matatagpuan niya yung isang church na hindi powerless. Pero a church that really prepared for His second coming. So, a resurrected church that is filled with fire, holiness, and boldness para sa Panginoon. So, sa muling pagbabalik niya, ang nais ng Lord, matagpuan niya tayo ang kanyang mga anak. We are on fire for Him. With holiness and with great boldness na sinishare natin siya sa mga tao. So, in our conclusion, the resurrection changes everything. Ang resurrection ng Panginoong Hesus, binabago niya ang lahat sa buhay natin. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, dumadaloy ang biyaya at mayamang biyaya ng Panginoon. Naging available ang salvation niya para sa bawat isa sa atin. Lahat ng mga tali ng kasalanan at kaaway sa atin, nasira na. Wala nang kakayanan, wala nang kapit pa sa ating mga buhay. And the resurrection power, now our eternity secure na sa Lord. Are you secured in the Lord? Are you secured na kapag namatay ka, pupunta ka sa langit? Amen. So that's what the resurrection power does. So one day, the trumpet will sound, the King will return, the dead in Christ shall rise, and every knee will bow before Jesus Christ. Ang bawat sumampalataya sa Kanya, ang bawat tuhod ay luluhod sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung resurrection power ng Panginoong Hesus is still available today. Available and able. Ang resurrection power ng Panginoong Hesus, it's available for you. It's for you. It's for you. Apply it. And it is able for you. Ano ibig sabihin ng able? Yung resurrection power ng Lord Jesus Christ, ginawa ka na niya ngayong overcomer. Whatever is dead in your life, mga kapatid, Jesus can resurrect. So is there any areas of your life you think is dead? Jesus can resurrect it. Whatever broken is, Jesus can restore. Ano man ang nasira sa buhay natin, Jesus can restore. Whatever is hopeless, Jesus can make it full of hope. So mga kapatid, sa hapon po na ito, if you need the power of resurrection of the Lord Jesus in your life, come to Jesus. Yung response na kinakailangan natin gawin, lumapit ka sa Panginoong Hesus. If you see in your life, no, maraming kailangang baguhin, kailangang maayos, maraming mas mapapabuti pa ng Lord yung buhay ko kung pipiliin ko na maiayos ito through His resurrection power. Come to Jesus. If your spiritual fire has died, come to Jesus. Yung dati,
pag mag-worship ka sa Lord, hindi ka nalilate sa worship because you are so on fire for God. Pero time has come na parang dumating yung time sa buhay mo na parang nagsawa ka sa ginagawa mo. Na parang minsan di mo na napapansin, Lord, tama pa ba yung puso ko? If your spiritual fire has died, come to Jesus. Yun lang po ang response na gagawin natin. Come to Jesus. Lumapit ka lang. Ang paglapit kasi sa Panginoong Hesus, it requires one step para makapunta ka sa Kanya. But if you will not take that first step to come to Him, how can you give you life? Kung hindi mo i-challenge yung sarili mo to take that one step going forward to God, how can He give you life? So ang invitation ng Lord ngayong hapon po na ito sa atin, if you need fire, if your spiritual fire has died, come to Jesus. If you need forgiveness, Lord, ang dami ko pong nagawang kasalanan. Alam nyo, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin, lumapit. Come to Jesus. If you need healing, may kailangan ba ng kagalingan sa buhay mo? Pwedeng wala ka namang sakit. Pwedeng wala namang sugat yung katawan mo physically. Pero yung puso mo pwedeng duguan, sira, broken. Pwedeng bigat na bigat sa buhay. Bigat na bigat sa dami ng problemang pinagdadaanan. Ang dami ng brokenness in your life, in your family, in your relationship. But now, Jesus is inviting you, come to me. If you need restoration in your life, whatever that needs to be restored, kung ano yung nakikita mong kailangan ma-restore sa'yo, Lord, yung relationship ko sa'yo, I want it to be on fire. Come to Jesus. I want you to know that the resurrection power of Jesus is made available for you and is able for you to bring life. Ang nice ng Lord, umalis ka doon sa darkness and come to Him so you may have life. So mga kapatid, sa hapon na ito, can we come? Can we just close our eyes? Pwede ba tayong, siguro pwede tayong tumayo lahat. Sige, let's stand. Para i-symbolize yung paglapit sa Lord, pwede bang mag-step one forward tayo? If you know in your heart, if you know in your life that there's still dead things in your life na kailangan ng buhay, can you take that step to come to Jesus? Come to Him today. Ang nais lang ng Lord, yung pusong tama, pusong tapat sa Kanya, yung totoong puso na talagang lalapit sa Kanya. If you have not done this, itong paglapit mo sa Kanya before, God is inviting you. This is the right time for you. Gawin natin totoong paglapit sa Kanya, kapatid. So can you close your eyes and think of Him? Think of Jesus who died on the cross and that rise from the dead. Think of Jesus who has died on the cross to set you free and to give you life. Think of Him. Think about what Jesus has done for you. If there are spiritual or if there are things in your life that you feel dead, na kailangan ng buhay, come to Jesus. Ilapit mo sa Panginoon. If you need healing, ilapit mo sa Panginoon. If you need restoration, ilapit mo sa Panginoon. Kung kailangan mo ng forgiveness, ilapit mo sa Panginoon. Can you raise your hands to Him? And pray. Pray. Pray.
Lord Jesus, we come to you this afternoon. Lord, we just want to thank you for dying for our sins. Thank you for dying for my sins. And thank you for rising again in victory. Thank you, Lord, for defeating death for us. And Lord, narito po kami. We surrender our lives completely to you. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming buhay sa inyo because we want that resurrection power to work in our lives, Lord. Let your resurrection power revive our spirit. Let your resurrection power transform our hearts, O God. And prepare us, Lord, for your return. Be my Savior. Be my Lord. And be the King of my life, O Lord. Lord, thank you for reviving our hearts. Salamat po sa pagpapanauli ng buhay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. For the things that it seems hopeless, Lord. Sa mga bagay na parang wala nang pag-asa, Lord, thank you for putting hope, O Lord, sa mga bagay po na ito. Salamat for setting us free, Lord. Salamat for reviving us once again, O Lord. And thank you for giving this life, Lord God. Thank you for the resurrection power. Lord, we are secured for our eternity. Pupunta kami sa langit. Pupunta kami, Panginoon, kung nasaan kayo, Panginoong Diyos, at makakasama po namin kayo forever and ever. Thank you for salvation, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagliligtas sa amin pong mga buhay. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So sa hapon po nito, as a response sa atin, Panginoon, pwede ba nating pasalamatan ng Lord for all that He has done in our lives? Ang buti-buti ng Diyos sa atin. Ang buti-buti ng Diyos sa atin. Ang dami niyang ginawa sa buhay po natin, mga kapatid. So let us just purely give thanks to our God. Sa ating pag-awit, sa atin pong Panginoon sa hapon na ito, pwede ba natin mula sa ating puso, Lord, thank you. Thank you for dying for me. Thank you for saving me. Thank you that because you have resurrection power, mabubuhay kami uli.